guys! Welcome back to our YouTube channel. Ayan, magdra-dry ng palay si Asis. Too much rice. Sabi nung uncle niya, ilang sako na harvest nyo? Sabi nung uncle niya, ilang sako ang na-harvest nyo? Sabi ni Asis, 10 sako. 10 sako daw. Ano lang, limat kalahating sako. May lilinisan pa doon. What are you doing, Papa daw? Papa is drying the rice. Papa, why are you doing that? So that we can store the rice inside. Pero yung 3 sako naman, pang-6 na buwan. Kasi yung pinakiskis ni Asis nung nakaraan, yung unang pinakiskis namin, umabot siya ng 2.5 buwan. Tapos nagpakiskis ulit si Asis, meron pa kami doon. Nagpakiskis si Asis din. Tapos nakadalawang tahip na ako ng bigas. Yung sa lagayan namin, nakadalawang puno na ako nun, may bigas pa kami. Pakita ko sa inyo. Ito yung bigas, natira ko. Bali, nakadalawang linis na ako ng bigas, puno dun sa may container namin. Then, ito pa yung natira. Siguro ito isang ulit. So, matagal din. Kahit pa paano, may 5 pa, 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 8.5 to. So, nung nakaraan, isang sako. Eto yon. Yung unang pinakiskis ni Asis, 2.5. Yun yung umabot ng, ng 2.5 buwan din. Oh. Siguro eto mga 2 buwan. Kailan ba kami nagpakiskis ulit? Kasi nakadalawang na ako Nakadalawang linis na. So, yan. Tapos, pag naubos yung nasa container, linis na naman ulit tayo. Diba? Maaga pa kasi dito, 8 o'clock lang, kaya hindi ko pa siya mapaliguan. Mga 8:30 ko siya liliguan. Para eksakto, konti lang yung iaantay niya, 9 o'clock dadating ang service. Gusto daw niya tumulong. Slowly! Slowly, anak ko. Don't spill the rice. Oh, you're not spilling the rice. Okay, very good. Okay, good boy. Oh, you're small feet. You're small feet. Drying. Punta tayo dun sa kabila. Kasi may nahulog na manok. Nagdadry si Asis dito. Ngayon may dumaan na truck na may mga lamang manok. Nahulog yung isang manok. Ay! Nahulog yung isang manok. Ngayon naiwan na siya ng truck. Nahulog dito sa tapat ng bahay namin. Di sa amin na. Yun, kinakatay ni Asis. May libreng manok kami ngayon. Where? Finish? Pwede may libreng manok kami ngayon. Yung manok na na red, yung nangingitlog, yun. Isa. Inihabol daw ni Asis, hindi narinig nung truck. Dire-diretso. Kaya, ayun. May itlog. Ay! Pag ganyan ang ginawa niya, gusto niyang pumunta. Ay! Sadie! Oh, what happened? Huh? What happened? May itlog. Ayan, may itlog. Ito yung red, yung nangingitlog. Malaki din mahigit 1 kilo din to. Meron dun yung lagayan ng masarap to yung lagayan ng itlog. Di may libreng ulam. Ha? Masu? Ching ni Masu? Ha? Oy, Sadie. Oy. Ha? You did
don't sleep again? Suti? Boy? Natulog ng konti. Gising ulit. Inaantok yung mata niya iyo. Ay! Oh, garmi boyo. Garmi boyo, nani. Hindi siya makatulog kasi walang electric fan kanina. Magpapahinga lang ako ng konti kasi katapos ko lang maglinis. At yun, ngayon ay second year death anniversary ni Mamang. Nag-ano ako kanina doon. Nagsindi ako nung wala kasing kandila dito ba na para sa ano, yung mga black candle. So, nagsindi ako ng incense at nag-alay ako ng konting bulaklak doon. So, yun lang yung ginawa ko kaninang umaga. Ay, gusto ko sana magluto ng kahit konti. Kaya lang, hindi ko kaya. Na ano ako. Amoy. Kagabi, di ba nagpa-harvest kami kagabi, kahapon. So, kailangan pakainin, ganyan. Dumaan si Baya, yung nagtitinda ng fish. Bumili si Asis. Sabi ko kay Asis, ipaluto mo na lang kaya, kasi hindi ko kaya ng amoy. Yung sa sikmura ko, sumasakit na yung tiyan ko. Pag nakaamoy kasi ako guys, sumasakit na yung sikmura ko, tapos sumasama yung pakiramdam ko. Kaya kahapon sinaama yung nagluto ng isda. Yung isda na cream dory na isda. Yung paborito ni Asis kasi walang masyadong tinik yun. So, tapos eto, doon din lulutuin yung chicken. Ang ayaw ko, yung amoy talaga ng mantika na may ginigisang sibuyas. Ayaw ko talaga ng amoy nun, ewan ko. At saka sabi ko kay Asis, huwag na mong gagamitin yung mustard oil. Sabi ko, wag ka talaga magluluto ng gamit mo, Asis, yung mustard oil. Kasi ang baho. Dati bangong-bango ako, ngayon ang baho na para sa akin. Kaya nagpakabili ako sa kanya ng sunflower oil. Yun yung pansamantalang ginagamit naming mantika. Kasi yung mustard ayaw ko talaga. Lalo kapag may ginigisang sibuyas. Kung yung sunflower oil nga na may ginigisang sibuyas, talagang sumasama yung pakiramdam ko. Ayaw ko talaga makaamoy. Kaya hindi ako, nakakapagluto lang ako ng kanin. Pero minsan sinasabi ko talaga kay Asis, yung ulam please, ikaw ang magluto ng ulam kasi hindi ko talaga kaya yung amoy ng mga spices. Bumabalik ang sikmura ko guys. Ganun kasi lang yung sikmura ko sa mga amoy. Kahit yung mga konting amoy lang sa paligid na ganyan. Naalibadbaran ako. Sumasakit yung tiyan ko. Yun yung simula ng pagsakit ng tiyan ko. Pagbaliktad ng sikmura ko. Yan. Kaya dito sa bahay, okay naman ako sa pabango, wag lang talaga sa parang yung amoy nung sa manok. Amoy ng manok, yung basta yung may mga tractor na dumadaan na may mga dalang fertilizer, yung ay ang baho talaga. Kaya madalas, lalo kapag sa bandang hapon, nakasarado yan lahat. Sinasarado ko, pintuan nakasarado guys, lahat kasi yung amoy, lalo sa bandang hapon talaga kasi yun yung delivery nila ng mga organic fertilizer, di ko alam kung saan nila dinadala, ang baho. Lalo ngayon, harvestan na, lagayan na naman ng mga pupo-pupo ng kung anong animals yung nilalagay na pupo sa land. Yun, dumadaan dito sa harap ng bahay, hindi ko kaya ang amoy. Nangihina ako sa amoy. Kaya may tao sa likod. May kumakatok sa likod. Sinarado ni Asis yung pintuan sa likod pala. So, ayun. Antayin ko lang na maluto yung chicken, then kakain na kami ng agahan. So, see you later, guys. Nagalit ako kay Asis. Paano? Bumili siya nito. Yung dry na caterpillar. Dry na caterpillar. Yar sa kumba. What pa? Basta ito yung yung expensive na na mushroom. $2 ang presyo nito, guys. Nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit ka naman gumagastos ng pera sa yan. Maliliit siya. 300 to.
300, mantakin nyo yan, 300. Nagagalit ako kay Asis. Sabi ko, diyan ka nagkakagastos. Sabi ko, nakakita sila ng caterpillar nung nakaraan. Sabi ko, bakit hindi mo yun i-dry at yun ang kainin mo? Kung hindi ko pa nabanggit sa inyo guys, or baka hindi nyo matandaan no, sa mga old vlogs ko. Eto, sa mga Chinese, ginagawa nilang cosmetics. Ano to, may ano siya may benefits to. Minsan ginagawa nilang cosmetics, minsan ginagawa nilang gamot. Gamot kasi to siya. Ngayon, bumili naman tong isa. Yung mga malalaki, 500. Yun. Yung alam niyo yung kasing laki ng caterpillar na ganyan, minsan 1,000, 1,500, ganun ang presyo niyan. Dahil nga maliliit to, at saka mahirap to hanapin. Nahahanap lang to sa bundok. Tapos nakikita lang to bago before winter papa no, after winter. After winter, mahahanap ito siya after winter. 6 months warm, 6 months. Tapos ang nakalitaw lang, ito lang yung pinakasungay lang niya, yung nakalitaw. Konting-konti lang yung nakalitaw na ganyan. Tapos kapag nakita nila na may nakalitaw na ganito, ayun, huhukayin na nila. Eto, ang gagawin dito, dudurugin to, ihalo siya sa, you will mix with the food, yes? Or you will drink? Huh? You will drink? How can you eat this one? With Yon, dudurugin siya guys. Hindi mo siya kakainin na ganito. Para siyang nabibigay daw siya ng energy, parang ganun. Basta may benefits kasi ito. Lalo sa mga lalaki, may benefits to. Bumili siya 300. Ayan may mga paapa-apa. May paapa. Caterpillar ba? Caterpillar na may sungay. Yung nakita nilang caterpillar nung nakaraan, sabi ko sana yun na lang ang drenay mo. Ayan parang pinakakahoy, para siyang kahoy to. Ito yung pinakasungay niya. Yan. Mahal yan, 300. Gagalit ako kay Asis. Liit, 1 inch lang ang laki nito guys. 1 inch lang ang laki nito. Gagalit ako 300, gagastos siya ng pera dyan. Wala man siyang amoy. Amoy kahoy, amoy dry na twigs. Para siyang dry na stick. Yun ang amoy niya.